Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful morning. Bagamat umuulan, nag-aapoy ang aming puso sa pagmamahal, pasasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Hayaan mong mailatag namin sa iyong banal na altar ang aming pasasalamat sa lahat ng pagpapala mo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Praise God. Ang text verse po natin ay magagaling sa Acts, Book of Acts chapter 18 verse 9. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Ulit. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Pwede ba natin munang banggitin ang ating mga pangalan tapos ulitin natin yung verse? Ready and go. Jamel. Yung inyong pangalan ha. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Ito pong verse na ito, specifically, it's a divine command sa ating kapatid na si Apostol Pablo. Ine-encourage po siya at binigyan siya ng ganitong utos ng Panginoon upang ipagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos ng may katapangan. Kasi sa panahong ito nakakaranas si Apostol Pablo at ang marami nating mga kapatid na Kristiyano nung unang panahon ng matinding persecution at matinding opposition. Pero ibinigay ng Panginoon yung command, may kasamang assurance na ang presensya ng Diyos ay sasama at mag-iingat sa Kanya. Ang salitang ito ng ating Panginoon sa ating kapatid na si Apostol Pablo ay salita ng Diyos pa rin sa ating lahat sa kasalukuyan. Currently, we are witnessing a societal shifts, particularly dito sa ating bansa sa Pilipinas. Societal shifts and moral ambiguity. Ibig sabihin, ng societal shifts, ito po ay yung malaking pagbabago sa lipunan na nakikita ho natin ngayon. Hindi lamang sa lipunan, maging sa pagbabago sa ating kapaligiran. Ang buhos ng ulan na hindi na basta-basta lamang ang nangyayari sa ating bansa, ang paglubog ng maraming mga lugar. Hindi lamang yon, ang hamon din ay yung moral ambiguity. Pagdating sa moralidad, malabong moralidad. Ibig sabihin na hindi malinaw na morality. Particularly influenced by globalization and modernization. Kailangan ho natin ang salita ng Diyos sa panahon na ating hinaharap. I'm going to discuss, siguro hindi ko ho ito matatapos ngayon, tutuloy ho natin sa susunod, na mahalagang mensahe that I believe ito yung message ng ating Panginoon sa lahat ng sangkatauhan na kinakailangan nating tayuan, especially ng kanyang mga hinirang, kanyang church, ang kanyang mga lingkod. So ang topic o message na aking ibabahagi sa inyo is about the sanctity of life, sex, and marriage. Ang kabanalan ng buhay at ang kabanalan ng sexualidad at ang kabanalan ng kasal. Praise the Lord. Sino pong excited? So ang Diyos ay napakabuti. Of course, these three are big issues. Sanctity of life, sex, and marriage. Kailangan ho itong tayuan ng simbahan. Kailangan itong tayuan at ipakita, ipamuhay ng mga hinirang ng ating Panginoon. Marami ho mga tao sa ating kapaligiran ang hindi mag-hesitate na i-challenge po tayo sa ating perspektibong ito. But we need to stand up against that kind of pressure. Hindi natin kailangang magpadala, sa halip ay hingin ang biyaya ng ating Panginoon.
We need an uncommon courage coming from the Holy Ghost. Kaya sa panahong ito, mas dapat tayong bumabad sa salita ng Diyos. Mas dapat tayong bumabad sa pananalangin. Bakit? We need a spiritual endurance. Ito ang nagpapalakas sa atin at nagpapatibay sa atin upang tayo'y makaharap sa anumang uri ng pagsubok, tukso, at hamon sa buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus nung balikan niya ang kanyang 3 alagad, nung siya'y umakyat sa bundok upang manalangin. Pagbalik niya, nakita niya si Pedro, si Juan, na sila'y natutulog. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kapag hindi tayo bababad sa pananalangin, hindi tayo makapagtatagumpay sa labanan sa mundong ito. Napakaraming ang lakas, okay, ng labanang nagaganap. Especially tayo ay nasa earth, nasa buhay na ito, nandito pa tayo sa lupa. Ang Diyos ng mundo ay si Satanas. Siya ang naghahari dito. Kaya kinakailangan natin bumabad sa panalangin at sa salita ng Diyos. Kailangang maging matatag ang mga mananampalataya. Kaya ang sabi ng Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin. Be vigilant. Amen? Hindi pwedeng mabuhay tayo para tayong mga militar. Hindi tayo pwedeng mabuhay na parang mga ordinaryong sibilyan. Dapat tayo ay laging nakaalerto, nakahanda. Dahil ang labanan ay tuloy-tuloy, ang kalaban ay hindi humihinto. Sabi ng 1 Peter, magbantay kayo sapagkat ang inyong kalaban ay nag-iikot, naghahanap ng masisila. He is like a roaring lion. And he is looking for someone to devour. Naghahanap siya ng malalapa niya. Nahanap siya ng mga Kristiyanong tulog. Nahanap siya ng mga Kristiyanong hindi alert. Ang sundalo ay pwedeng mapatay ng kalaban kapag hindi siya nakahanda. Kaya ang mga spiritual na sundalo ng Panginoon, always ready. Amen ba? Pakisabi sa katabi, always ready. So here are 3 issues related to sanctity that disciples today, we need to stand up for. Una, the sanctity of life. Everybody say sanctity of life. Ang kabanalan ng buhay. The Bible teaches that human life is sacred because it is created in God's image. Sagrado ang buhay. Sagrado ito sapagkat ito'y nilikha ng hindi katulad ng ibang mga nilalang. Sagrado ang buhay mo, kapatid, sapagkat ikay nilikha na kawangis mismo ng Creator, kahawig ng Diyos, kamukha ng Diyos. At itong prinsipyong ito ay nagpapatuloy sa lahat ng saling-saling lahi ng buhay. Alam nyo ba na yung sanctity of life ay hindi lamang tumutukoy sa ating mga buhay? Yung sanctity of life ay tumutukoy din pati sa mga unborn, pati sa mga buhay na tumitibok na nasa loob ng sinapupunan ng isang ina. 3 linggo pa lamang na mag-conceive, may buhay na sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. At yung buhay na yan ay dapat irespeto at dapat igalang. Amen ba? Awit 106, verse 36 to 37. Ang Diyos-Diyosan, hindi yan tunay na Diyos, ha? Small letter D. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila
at pinaglingkuran sa ginawang ito. Sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. So nung unang panahon, at sa panahon natin ngayon, di lang natin alam, merong pong pagsasakripisyo, mga iniaalay na buhay. Kaya hindi natin alam yung mga batang nawawala. Okay? Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay ginawang handog. Kawikaan 6:16 and 17. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Kaya kasama sa sanctity of life, mga kapatid, ay yung pagpapahalaga natin, hindi lamang sa buhay ng ating kapwa, di ba, buhay na, gusto kong bigyang diin pati yung mga nasa sinapupunan, na walang awang pinapatay, pinapalaglag, at hindi hinahayaan o binibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Maaring sila ay resulta ng pagkakamali o kasalanan. Pero ang kasalanan ay hindi masusolusyonan ng isa pa muling kasalanan. At ang pagpatay, lalo na sa mga inosente, ay karumaldumal at kasalanan sa Panginoon. Genesis 1:27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. Ano daw yung nilikha ni Lord? Male and female. He created them. Ano yung gustong ipaunawa ng verse sa atin? Okay? The inherent dignity and value of every human being. Yun pong dignidad o yung inherent or yung kalikasan, yung likas at yung dignidad na value o halaga ng bawat buhay. Ito yung pinapakita sa atin nung Genesis 1:27. Again, human beings are created in His image and likeness of our God. Diyos ang nagkaloob at nagbigay o nagpahiram ng buhay. Tanging siya lamang ang may karapatang bumawi ng buhay. Kaya ang paalala, again, huwag kang papatay. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang papatay. Di ba? Utos ito sa 10 Commandments. Exodus chapter 20 verse 13. Anong sabi? You shall not murder. Huwag kang papatay. You shall not murder. At itong commandments na ito ay nagpapakita sa atin that taking human life, kasalanang matindi sa ating Panginoon. Yung sinabing huwag kang papatay, literal yan at spiritual. Yung literal na pagpatay mo sa kapwa mo at yung spiritual na pagpatay. Paano mo pinapatay ang tao ng hindi pisikal sa pagpatay sa kanya sa iyong isip at sa pagpatay sa kanya sa iyong puso. Ang sino mang tao na kinainisan, kinagalitan, at nagkaroon ka sa kanya ng bitterness. Ang isang taong ayaw mo nang makita, ang isang taong ayaw mong patawarin, ang isang taong sinusumpa mo, ikaw ay murderer sa harap ng Diyos. Ikaw ay mamamatay tao sa harap ng Panginoon. Kaya ito ho yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sinasabi ng Diyos sa atin, pwede kasing sabihin natin, wala po akong pinatay na tao. Pero kapatid, kung sa puso mo meron kang taong hindi mapatawad, ayaw mo na siyang makita,
then pinatay mo siya sa puso at isip mo. That is also murder sa mata ng Panginoon. At yung spiritual na pagpatay ay pwede hong maipasa. Yung physical na pagpatay o literal na pagpatay, pwedeng magawa ng isang tao lamang, siya lang. Pero ang spiritual na pagpatay ay pwedeng maihawa sa pamamagitan ng galit ako sa kanya, kikwentuhan kita ng mga bagay para magalit ka rin sa kanya. Pag nakaramdam ka ng the same feeling, mamamatay tao ka rin sa harap ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Lord sa atin, huwag palulubugan ng araw ang ating sama ng loob. Kasi pag naitulog mo yung sama ng loob, bukas mas malalim na. Pag pinaabot mo ng isang buwan, so sa panahon natin ngayon, iikot natin ang ating mga mata. Ang pagpatay sa tao ay parang isang normal na bagay na lang. Na sa Biblia ay hindi ito dapat gawin ng isang tao. Ito'y ipinagbabawal ng Diyos. Amen? Sabi ng Revelations 21 verse 8, at sa mga mamamatay tao, ang kanilang patutunguhan ay sa dagat-dagatang apoy. Ganon din ang binabanggit ng Matthew 5:21-30. Again, this is the sanctity of life. Mahalaga sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos na tayo ang unang magpahalaga sa buhay na kanyang ipinahiram. Amen ba? Second is the sanctity of sex. Ang kabanalan sa sexualidad. Church, sex is not bad or evil. It's actually good, but in the context of marriage. Sex is not for adult or for ready individuals, but for married people. Ito'y para lamang sa mga kasal, mag-asawa. Sex is God's idea. Ang Diyos ang nag-isip niyan. At yan ay kanyang ginawa, nilikha, inisip upang dumami ang tao na kanyang nilikha. Sex is not dirty or wrong. Sex is actually holy. Sabihin natin, holy. Yung sex ay hindi pangit na bagay na dapat kahiyaang pag-usapan. Ito'y banal na bagay kung ito ay sa pagitan ng mag-asawa. Hebrews 13 verse 4, marriage should be honored by all. Dapat itong igalang ng lahat. And the marriage bed kept pure. Panatilihin dapat ng lahat na yung kanilang higaan mag-asawa ay dapat malinis. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. So itong sex po ay kapag ginawa outside of marriage, ito'y maliwanag na abomination o kasalanan sa ating Panginoon. God instructs, never change. Premarital sex and living together without marriage. Yung pagsasama ng hindi kasal, yung pagsasama before marriage are unacceptable to God. Live-in, flirting, adultery, and pornography, and the objectification of women are unacceptable to God. Everybody say sanctity of sex. The Bible views sex as a gift. Everybody say gift.
yung sex regalo ni Lord, intended to be a sacred and exclusive expression of love within the marital relationship. Kaya ang mag-asawa, hindi dalawa, kundi isa. Genesis 2:22, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Ang mag-asawa ay hindi dalawa, kundi isang laman sa harap ng Panginoon. Pag-aari ng babae ang lalaki, pag-aari ng lalaki ang babae. So it signifies unity and intimacy that God intended for marriage and sexual relationships. Kapag ito'y ginagawa ng mag-asawa, God is there. Banal ito. Ito'y regalo ng Diyos. Hebrews 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, hindi marumi o wag marumihan, for God will judge the sexually immoral and adulterous. 1 Corinthians 6:18, ito lahat nasa Bible ha. Flee from sexual immorality. Tumakas daw kayo sa anumang uri ng immoralidad. Every other sin a person commits is outside the body. But the sexually immoral person sins against his own body. Yun daw, taong gumagawa ng immorality, nagkakasala mismo sa kanyang sariling laman, sa kanyang sariling katawan, at sa Diyos. Amen ba? 1 Corinthians 6:18. Kababasa ko lang. Amen ba? Amen? It also includes sex done by common gender. Everybody say common gender. Homosexuality. Leviticus 18. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa nyo lalaki. Yan ay karumal-dumal. Huwag kayong makipagtalik sa alinmang hayop, sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Ito rin dapat, hindi rin dapat pasiping ang sinumang babae sa anumang hayop. Ito'y kasuklam-suklam. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya ko sila isinumpa. Amen? Self-explanatory na. Hindi ko na po masyadong elaborate po yung bagay na yon. Sa Old Testament, meron pong binabanggit sa Leviticus 18:22. Do not have sexual relations with a man as one does with a woman. That is detestable. Ganon din yung Leviticus 20:13. It condemns the same sex relation as an abomination and prescribes the death penalty for such acts. Kamatayan ang parusa. Sa panahon ngayon, sino'y nakarinig na 500 times dumami ang mga may HIV sa Pilipinas? Alam niyo ba yan? Dumami ng 5 times ang mga nagkakaroon ng HIV o AIDS sa ating bansa. At yan po ay nakukuha doon sa pakikipagtalik ng common gender. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Doon halos nakukuha. Kaya church, anong sabi ng verse sa atin? Do not be silent. Speak up. Magsalita ka. Ipahayag mo ang ebanghelyo ng mabuting balita. People are dying dahil sa kasalanan na ikinakalat ni Satanas sa daigdig. And yet, yung mga pinili ng Diyos na nakakaalam ng katotohanan ay tahimik lamang. Sikuhin mo yung katabi mo. Magsalita ka. Amen?
Okay lang ba yung aking ibinabahagi sa inyo ngayong umaga? Medyo mabigat. Amen ba? Pero ito talaga ang message ni Lord sa ating lahat. Genesis 19, mababasa po natin yung story ng Sodom and Gomorrah. Okay? It's often cited in discussions about homosexuality. While the text condemns the cities for their wickedness, including sexual immorality, it does not explicitly state that homosexuality was the sole reason for their destruction. Talagang yun, yung isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at ang Gomorrah. Direkta, mula sa langit ay nalalaglag ang mga bolang apoy. At marami pong proof na ito'y talagang naganap. Dahil hanggang ngayon, ang lugar na yan ay nakatayo. At ang mga scientists na pumupunta dyan ay nadidiscover at napapatunayan nila na totoo yung nakasulat na ito sa Biblia. Amen? Sa New Testament, meron din. 1 Corinthians 6:9. Men who have sex with men among those who will not inherit the kingdom of God. Anong ine-emphasize nito? Yung sanctification at yung forgiveness ng Diyos. Hindi lang naman natin to naririnig para makaramdam tayo ng guilt, ng shame. Gusto ni Lord maramdaman natin yung love niya. Mahal ng Diyos ang lahat. Kahit sino ka pa. Kahit ano pa. Ano man ang iyong nakaraan. Ilatag mo sa harap ng Diyos. Maliwanag ang sabi ng Panginoon. Lilinisin kita. Patatawarin kita. Kaya hindi pa huli ang lahat. Ikaw na naaabot ng mensaheng ito. Pinapaalam ng Diyos sa iyo na mahal ka niya. Pinapaalam ng Diyos sa iyo, pati sa mga nanonood sa atin o manunood sa atin. Mahal ka ng Panginoon. Ngayon, ang pag-asa. Ngayon, ang simula ng bagong buhay. Amen? Kung naniniwala ka, palakpakan mo si Lord. Romans 1:26-27. Wala po kasi akong kopya. Anong sinasabi diyan? Hindi ba ninyo alam, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. At hindi hulingid sa atin pong kaalaman na ito'y talagang talamak ngayong nagaganap. Ang isinilang na malambot na lalaki at nakakaramdam ng something sa kanyang kapwa, hindi man kasalanan. Ang isilang ka na ganyan ka ay hindi kasalanan. Pero ang gawin yung act ng bagay na yan, yan ay kasalanan. Kaya hindi mo kasalanan na ganyan ka. Walang mali dyan. Ang mali ay kapag ginagawa natin yung hindi dapat ginagawa. Ganon din naman sa mga lalaki at sa babae. Kapag dinudungisan natin ang ating higaan bilang mag-asawa, ito'y kasalanan sa harap ng Panginoon. Kaya ang kinakausap dito ngayon, lahat ng tao sa buong mundo. Again, ang gusto kong maramdaman natin ay hindi yung guilt feeling and yung shame, kundi yung love ni Lord sa ating lahat. Amen? Praise God. That is number 2, the sanctity of sex.
Last, the sanctity of marriage. Everybody say marriage. O ang kabanalan sa kasal. One man, one woman for life. Alam nyo bang ganyan ang ugali ng mga kalapate? Kaya ang kalapate, pag nanganak, dalawa lang. Automatic yan ay isang babae at isang lalaki. Yang isinilang na yan, yan na ang mag-asawa. Pair na yan. Pag namatay yung isa, kagaya ng alaga namin dito ni Toto, hindi na yan maghahanap ng iba pang partner. Pag namatay yung kapartner niya, hindi mo yan mahahanapan o mapaparisan pa. Nakakatuwa, ano? Kalapate ang ginamit na simbolo ng Diyos. Noong ang Panginoong Hesukristo'y bautismohan ni Juan Bautista, sa pag-ahon niya sa tubig, isang kalapating, ang banal na espiritu saan yung kalapate ay bumaba. At dumapo sa Panginoong Hesukristo. At isang tinig ang nagsalita, siyang minamahal kong anak. Siya'y lubos kong kinalulugdan. Hindi nagkataon. Amen ba? May mensahe. That is God's intended. Original design talaga ni Lord. Kaya nag-isip kami, mga pastors, kung maa-approve yung bill na dapat ikasal ang parehas na gender at kung ikaw ay tatanggi, ay mapaparusahan ka. Pinag-iisipan namin mga pastors yon kasi hindi talaga kami magkakasal ng parehong kasarian. Makulong na kung makukulong. Pero hindi namin pwedeng labagin ang isang command na definite sa Biblia. Ito'y utos ng Diyos. At laging tatayo tayo kung ano ang kautusan ng Diyos. Kasalamat sa biyaya ng Diyos. Siguro, may nakikita tayo ngayon, na ganon. Wala naman akong masasabi tungkol doon. Pero sa akin lang, personal, ko lang ngayon, hindi ko kaya. Hindi ko yun gagawin. Kahit yun ay gawing batas. Hindi na lang ako magkakasal. Hindi ko na i-renew ang aking license para ako'y walang maging problema. Buti na lamang at hindi pahintulutan ng Panginoon. Amen? People of goodwill can disagree over many issues in life. Pero bilang mga believers ng ating Panginoon, it is important to line up with what God says about the sanctity of life, sex, and marriage. Binasa ko sa inyo in Genesis 1:27, we are created in His own likeness and image. Amen? Hindi talaga papayagan ng Panginoon. Ephesians 5:31-32. Basahin ko ulit. Maganda dyan eh. Wala na. Mas maganda sa akin. Anong sabi? Therefore, a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Sabi natin, one flesh. Ulitin natin, one flesh. Ito pong tatlong ito ay maiinit na issues. Hindi basta-basta. Kaya sabi sa atin ng ating text verse, balik tayo sa ating text verse na Acts 18:9. Sabay-sabay nga nating sabihin, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Amen? Do not be afraid. Huwag kang matakot sa iisipin at sasabihin ng mga tao
tungkol sa iyo bilang naglilingkod sa Diyos. Yung iba natatakot sa sasabihin ng iba, pero kailangan mong maging matapang. Kaya ito ay command. Do not be afraid. Keep on speaking. Sabihin mo ang ebanghelyo ng mabuting balita. Sabihin mo ang katotohanan. Sabihin mo yung nararapat na gusto ng Panginoon. We should not be silent. Amen? Kung merong isang sakit na pumapatay sa napakaraming tao, ikaw ang binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makadiskubre o makaimbento ng cure para sa karamdamang ito. Pipiliin mo bang manahimik at huwag magsalita at hayaang namamatay na lamang ang maraming tao? Ang daming namamatay na mga tao dahil sa kasalanan. Ang pinakamatinding sakit ng sangkatauhan. And yet, alam mo, isa ka sa nakakaalam ng cure para hindi mamatay ang tao mapunta sa impyerno at mamatay sa kasalanan. Pero hindi natin sinasabi. Kaya huwag tayong matakot. Sabihin natin sa ating kaibigan, sa ating kumare, sa ating kamag-anak, sabihin natin ang katotohanan ito. Huwag nating hayaan at panoorin na mamatay ang tao na hindi nila nadidiscover at nalalaman ang kailangan nila sa buhay na ito. Kasi kailangan ng taong masumpungan si Jesus sa kaniyang buhay bago siya lumipat sa kabilang buhay. Kasi kapag namatay kang wala si Jesus, lilipat ka sa walang hanggang kaparusahan. At ito ho ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Ang ipaalam sa sangkatauhan na kailangan natin ang tagapagligtas. Dahil pabagsak, pagiba, parumi, pasama ang daigdig. Kaya kailangan ng mga anak ng Diyos, ng mga taong magsasalita. Amen ba? I remember Noah, nung sinasabi niya sa mga tao, magsisi kayo. Iniisip ng mga taong sinasabihan niya, nahihibang yata to. Gumagawa ng barko, wala namang ulan. Biglang umulan. 40 days, 40 nights. Ubos ang lahat ng tao. Maliban sa mga taong kasama ni Noah na pumasok sa loob ng ark. Amen ba? Kaya Matthew 5:11 to 12, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Kapatid, ikaw yun. Amen? Mapalad ka. Pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil kay Kristo. Sabi niya, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Sabi mo sa tabi mo, ganyan din ang ginawa nila sa mga disipulo ni Kristo. Yung nararanasin natin ngayon, ay naranasan din ng mga naunang mga disipulo. Bakit? Dahil sa pangangaral at pagtayo para kay Jesus. Matthew 10:22. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kala ko hindi ko matatapos. May natutunan po tayo? So again, yung aking diniscuss is the sanctity of life, sex, and marriage. Lakaran natin, tayuan natin. Lumutang tayo sa karamihan. Lumutang tayo sa mundo. At ipakilala natin si Jesus na siyang liwanag ng ating buhay. Kung wala namang tulong ng Diyos, hindi natin kaya. Amen? Tumayo tayong lahat, hihingi tayo ng
biyaya pa sa ating Panginoon. Amen? Sinong naniniwala kailangan niya ng biyaya ng Diyos? Para malakaran ito. Para makatayo dito. Again, pagpapahalaga sa kabanalan ng buhay, sexualidad, at kasal. Meron akong nabasang article. Kaya pag ako nagkakasal, sinasabi ko wala sa laki ng handa ang haba o tagumpay ng pagsasama ng isang mag-asawa. Ito'y nasa tulong ng Panginoong Diyos. Ang daming kilalang personalidad ang nagpakasal. Marami sa kanila tumagal lamang ng 1 taon, 9 na buwan, 6 na buwan. At kung daw nagkakamali, yung pinaka mabilis, sino nakakaalam, nung pinaka mabilis na naka-record sa pinaka mabilis na naghiwalay after marriage? Gaano katagal? 1 araw? 1? May mas maigsi. Wala pang 1 linggo. Nasa panahon tayo na ang tama ay nagmumukhang mali at ang mali ay nagmumukhang tama. Yung evil nagmumukhang godly. Yung godly, pinagmumukha nilang evil. Nasa panahon ngayon na kahit ikaw ang tama, kaya ka nilang pagmukhaing mali, at ikaw na mali, dahil sa makinarya ng sanlibutan, ay kayang magmukhang tama. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos na siyang lilinis at magpapaunawa sa atin which is which. Alin talaga. Kasi hindi porket mabuti nararapat. Kasi hairline lamang. Maging matalino, mga anak ng Diyos. Everybody close your eyes. Raise up your hands. We will surrender to God. Susuko tayo sa Diyos. Aamin tayo sa Panginoon na hindi natin kaya ito. Panginoon, ang labanang nagaganap at ang labanan sa buhay na ito at ang labanan sa mundong ito, hindi ho namin to kaya ng kami lang. Humihingi kami ng tulong. Humihingi po kami ng lakas. Naman buong puso mong aminin at sabihin sa Panginoon na hindi mo kaya, kailangan mo ng tulong ng Diyos. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa nagaganap at nangyayari sa kapaligiran, sa sanlibutan, sa kasalukuyan. Iligtas mo ang iyong bayan. Iligtas mo ang mga tao. Tulungan mo kami at bigyan ng lakas, Panginoon. Banal na Espiritu Santo, hawakan mo kami. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami sa mga bagay na nagawa namin. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, Panginoon. Ikaw ang lakas ng bawat tao. Ikaw ang lakas ng bawat iglesia. Lord, help us. Magtapat ka sa Panginoon. Siya'y tapat at banal na ika'y patatawarin at lilinisin sa iyong karumihan. Holy Spirit, kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa. Ang kalakasan mo'y ibuhos mo sa aming lahat, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Ang kalakasan, kabanalan mo sa aming mga mata, sa aming mga kamay, sa aming mga labi, sa aming mga tenga, Panginoon, ay amin pong hinihingi. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy naming maipakita
ng may katatagan at katapangan na ikaw ay Diyos at hindi nagbabago. Hindi mo papayagan, Panginoon, na ang iyong kabanalan ay mabawasan. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat po. Tinataas namin ang maraming pamilya. Linisin mo, ayusin mo, buuin mo, Panginoon. Bigyan mo ng takot sa iyo ang tatay, ang nanay. At tulungan mo silang maging mabuting mga magulang. Huwag pabayaan ang mga anak. Huwag hayaan na ang mga kabataan ay nagkalat sa kung saan lamang. Panginoon, tulungan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan na magkaroon sila ng takot sa iyo, ng awa sa kanilang kapwa. Lagyan mo sila ng compassion, Lord God. Ipaalala mo ang kanilang mga pangako. Maglingkod sila, Panginoon, ng nararapat. Isipin ang kapakanan ng tao. Mag-iwan ng legasiya na maka-Diyos, banal, malinis, matatandaan ng mga tao. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Ikaw lang ang maaasahan at tanging mapagtitiwalaan namin, Panginoon. Banal na Diyos, maghari ka sa buong Pilipinas at sa bawat pamilyang Pilipino sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen.